Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out po sa bago lang po sa ating Munting Tinig channel. Huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated kayo palagi kung ano man ang mga activity na gagawin po natin sa ating channel. So, syempre, maraming salamat po sa inyong tiwala, suporta. Okay, bilang mga pro-government na nandito po kayo sa atin. Okay? So, pag-usapan natin itong mga pahayag ni Sara Duterte. By the way, congratulations pala sa Marcos administration dahil talagang very resilient and determined na labanan po itong mga illegal na mga gawain ng ilan po sa ating mga kababayan at mga ibang lahi na gustong sirain po yung ating sambayanan, no? Sa pamamagitan po ng pagdala ng mga illegal na mga kontrabando na siyang dahilan kung bakit ang ilan sa ating mga kabataan ay naligaw po ng landas. So, good job sa programa po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na nasawata itong mga bilyong-bilyong halaga ng mga ipinagbabawal na mga gamot na kung saan ay nakakabigla at nakakabwisit, no, yung reaction ng pinakatanga na BP, no, ng ating bansa na walang iba kundi po si Sara Duterte. Dahil binabatikos niya yung mga puto off, binabatikos niya yung pagsunog ng ganong klaseng mga epektos. Ang tanong po natin mga kamunting tinig, ano po ba ang gustong gawin ni Sara Duterte doon po sa mga nakumpiska o ng mga kontrabando? Ano po ba talaga yung plano dapat ni Sara Duterte? Kung halimbawa, siya po yung leader ng ating bansa, so hahayaan na lang, hindi po sunugin, pabayaan na magkalat muli sa lansangan o sa lipunan? Kasi yung ganyang klase mga pahayag, yan po yung pinakaalam ko na pinakabobo na komento ng pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa. O, tapos, binabatikos niya. O, ano pa, alam nyo sa totoo lang, kapag hindi yon sunugin, maaaring ma-recycle yan. Okay, ma-recycle yan. At saka, yung ganyang klaseng war, programa po yan ng gobyerno, pangkalahatan. Nagkataon na si PBBM po, ang Pangulo, na kung saan ay bilyong-bilyong halaga ng mga ipinagbabawal na gamot, ang sinira. Kailangan talagang sirain. Kailangan talaga hindi po makabalik sa merkado. No? Kailangan masawata. Matibay po ang intelligence ng ating gobyerno sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos kasi nga nagagasto po ng tama at mga reliable sources po ang mga pinagkukunan. That is the reason why na nakakahuli po yung ating administrations ng mga malaking halaga ng mga ipinagbabawal na gamot. So sa punto na ito, malinaw na baka yung mga kaibigan ni Sara Duterte ay nasagasaan, no? Sa ganitong klaseng operation ng gobyerno, bakit hindi niya matanggap na sirain? Bakit hindi niya matanggap na may picture ang mahal na Pangulo? Isa panahon nga ng tatay niya. Okay, panahon ng tatay niya. Ganun din ang ginagawa. Alam mo sa totoo lang, walang masama sa pagsira. Kasi nga, recorded na yan eh. Ako idol ko talaga yung ganyan. Sabi ko nga sa mga vlog ko noon, na kapag may mga mahuli po na mga ganyang klaseng bagay, pag once na na-record na, tinitingnan na kung ilang kilo, and then at the same time, recorded na, sisirain na talaga with the presence of the authority. At kung nandiyon man yung ating mahal na Pangulo, walang problema yon. No? Kaya nga pinapakita ng ating mahal na Pangulo at ng gobyerno na ito na sincero po sila sa programa para nang sa ganon ay masawata itong mga illegal na mga gawain, illegal na mga kontrabando na pumapasok po mula po sa ibang ASEAN country, particularly po ng China. Ang hindi ko maintindihan, bakit nag-aalboruto si Sara Duterte? Bakit po hindi niya matanggap yung ganyong klaseng ginawa ng PDEA sa harapan mismo ng ating mahal na presidente? Bakit ayaw niyang sirain, ayaw niyang sunugin, ayaw niyang kuna ng picture, ayaw niya siguro na makita ng media dahil nasasapawan yung
style ng tatay niya. Kasi yung style ng tatay niya, wala rin man eh. Kumalat pa nga, nagkaroon pa nga ng komisyon, nagkaroon pa ng recycle. Oo, ng ganyang klaseng mga item. Sa punto na ito, paano mo i-recycle yan? Sa Marcos administration, isinunog. Tapos sinira. At saka yun talaga ang dapat. After na mahuli, ma-record, masawata, ay talagang, at saka alam mo, ang mga sindikato, hindi naman po talaga basta-basta magpapahuli yan. Gagamit yan sila ng mga mule, gagamit yan sila ng mga iba't ibang style, para nang sa ganun, item lang ang masawata. Pero ganun pa man, malaki pong epekto yon sa kanilang mga negosyo. Malaki pong kawalan yon sa kanilang mga negosyo. Oo, actually, that's a tip of an iceberg, no? Bilyon-bilyon na yan, ha? Nakakahuli po yung ating mahal na Pangulo. 10 bilyon na halaga from the shipping vessels, no? Produkto po yan ng paggamit ng intelligence funds sa tamang pamamaraan. Kaya good job sa PDEA at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. And syempre, dapat pati yung local government, no, mga officials ay makipag-coordinate para magiging tawag nito lalong magiging successful. Ang ginawa lang po ng ating mahal na Pangulo at ng ahensya ng gobyerno na katulad ng PDEA is transparency na ito nahuli namin, ito nakuha namin, so sirain po natin para hindi po makabalik sa merkado. Kaya Sara Duterte, kung picture lang man ang pinag-aalboruto mo, alam mo, ano yan immature yan. Yung sinasabi mo na bobo ang administration na ito, hindi namin nakikita yung katalinuhan sa iyo. So ibig sabihin, kung galit ka sa aksyon ng gobyerno ngayon na may media, may picture, tapos talagang may transparency kung ano yung ginagawa sa mga item na mga nahuli na kumpiska at ayaw mo at galit na galit ka, hindi na namin alam kung anong klaseng opisyal ka ng gobyerno. Kaya dapat nga talaga lumayas ka na sa gobyerno, okay? Para at least tuloy-tuloy yung pag-criticize mo kung gusto mo naman talaga maging critic. Ngayon lang ako nakakita na ang Vice President nag-react sa ginawa ng Pangulo tungkol po sa mga ipinagbabawal na gamot. Ngayon lang ako nakakarinig ng statement ng isang pangalawang Pangulo na galit sa pagsira sa mga ebidensya. Na kung saan ay may record na yan Recorded na yan. Alangan na stock mo pa yan sa bodega. Nakawin ng mga opisyal na mga kalawag. So, dapat kasi mga Duterte diehard supporters, dapat sampalin nyo si Sara ng katotohanan na tama na yung pagiging tanga, tama na yung pagiging bobo, tama na yung paepal, tama na yung kawalang hiyaan. Magkikritika sa gobyerno, bumalik naman sa inyo. Tatay mo nga noon, ganun ang ginawa. Kaya lang, syempre, masasabi natin na maliit lang ang epekto sa ginawa ni Digo. Ang kay Digong na achievement, patayan dito, patayan doon, extrajudicial killings, tapos may mga biktima pa. Kasi gusto ni Digong, pag marinig lang na adik, patayin mo kaagad. Ganun yung style ng Duterte administration. Dito kasi, sa Marcos administration, nabibigyan ng pagkakataon na kung pwede masagot ng mga suspitsado ang kanilang ang accusation laban sa kanila. Kaya nga sabi nga ni General Torre, huhulihin, hindi patayin. Pero sa mga Duterte supporter, ayaw nila yun. Gusto nila patayin kaagad. Kahit na suspect pa lang, patayin kaagad. Kasi yun ang natutunan nila So mga kamunting tinig, so ngayon lang tayo nakakita ng bobo, ng tanga, ng walang kwentang statement from the office of the Vice President. At saka kay Sara mismo kay Sara Duterte mismo. So, Vice President pa lang siya ngayon, galit na siya tungkol po sa mga pinagagawa ng PDEA na sinusunog ang mga illegal na epektos or item. So, ibig sabihin, kung si Sara Duterte ang maging Pangulo ng Pilipinas, ayaw niya. So, mabibigyan po ng pagkakataon na babalik po yun sa merkado. Malaking halaga po yun, 9-point-something billion. Ay ang kasunod po yun, pag matapos na, yung mga iba pa na mga nahuli, susunugin pa rin yan in public. Okay, maka-photo off man yan o naka-media. Mabuti kasi
talagang transparent, no? Nasa harapan ng media, nasa harapan ng ahensya ng gobyerno, nasa harapan ng Pangulo. So, sino ba tayo na magagalit? Yun naman talaga yung gusto natin. Sige, pasok kayo ng pasok. Pag nahuli kayo, susunugin, sisirain, hindi na makabalik sa merkado. At hindi na po matempt yung ibang mga opisyal na mga skalawag na gamitin yung mga ganong confiscated item. So Sara Duterte, kung ako sa iyo, pagtuunan mo na ng pansin ang serbisyo sa Pilipino. Hindi na maga ka na politika, mag-comment pa, kabubuhan pa. Saan ka nakakita na pangalawang pangulo ka pagkatapos ayaw mo sa sisirain yung ganyang klaseng mga bagay? Ayaw mo yung operasyon ng gobyerno tungkol po sa ipinagbabawal na gamot? Anong gusto mo? Padamihin sila? Anong gusto mo i-stock sa bodega, tapos nakawin, tapos i-recycle, pagkakitaan ulit, tapos maraming mga kabataan na naman ang mabibiktima? Naku, Sara naman. Ang tanong ng taong bayan, bakit ka nagalit na galit? Ano ka, naiinggit ka? Wala ka kasing achievements. May confidential funds ka kasi lang, tree planting lang ang kaya mong gawin. Okay? Bumili ka ng information sa mga alien. Okay? Sa hindi pa totoong tao. O baka nga sa AI generated ka pa bumili ng information. Hay nako, Sara Duterte. Bobo ka talaga.